Hello mga kamalunggay, good morning! Ngayon nga ay Lunes, July 22 at mamayang gabi, yasumi rin ng restaurant na pinagtatrabahuhan ko kaya kumuha ako ngayon na schedule para naman makapasyal. Meron nga akong date ngayon at para dun sa mga bago sa vlog ko, ako po si Malu Manzano. Nakatira dito sa Japan at nagtatrabaho sa Philippine restaurant na ang pangalan ay Bayanes Kitchen. Dito po yon sa Yokohama. At mula nga nang tumigil ako sa pinagtatrabahuhan kong ebento, ay minsan-minsan na lang ako nakakadaan dito sa ilog. Papunta nga ako ng Yokohama Station at dito ang daan ko sa Koganecho Station. Itinago ko talaga ang aking Suica card para pag ganitong pagkakataon nasasakay ako ng tren ay hindi na ako bibili pa ng ticket. Nilalagyan ko ito ng at least 2,000 yen para pag sasakay ako ng tren, itatap ko na lang ang aking Suica card at dire-diretso na. Sobrang laking tulong ng bubong na ito na bagong gawa dito sa Koganecho Station. Lalo na ngayong summer dahil hindi tulad noon nakakalahati lang bubong at pag ganitong mainit ay talaga nako, pawisan ka agad. Meron din ditong vendo machine. Karamihan ng tindang drinks dito ay malamig na. Malamig na kape, malamig na tsaa, malamig na juice. Ang binili ko nga ay tubig dahil sobrang nakakauhaw ang init ng araw. Naupo nga muna ako habang iniintay yung tren na sasakyan ko. 10:30 nga ito ng umaga kaya kokonti ang mga pasahero ng tren. Ayan, parating na ang train na sasakyan ko papuntang Yokohama Station. Ito nga pala ay KQ Line. At dito nga sa Koganecho Station ay KQ Line lang ang dumadaan. At eksakto naman ko, konti lang ang sakay ng tren. At alam nyo ba, pag ganitong summer, ang lakas ng aircon. Kaya hindi ka mabubugnot kahit sumakay ka ng tren. Talagang nilalakasan na lang aircon para maging convenient ang mga pasahero. Dito na nga ako naupo sa bandang dulo para makapag-video tayo. Pagbaba ng Yokohama Station, etong bumungad sa akin tindahan ng mga obento. Sikat na sikat talaga ang mga obento ng Japan. Palabas na nga ako sa West Exit. Kabisado ko na nga ang lugar na to dahil dito ko dumadaan nung nagtatrabaho pa ako sa obento. Natsukashi! Ang ibig sabihin, long time no see dito sa lugar na ito. Ayan, mag-e-exit na tayo. At dito rin sa bandang kaliwa ang palitan ng pera or ang currency exchange. Bibili nila ang dollar sa halagang 161 ang rate. Andito na tayo sa tagpuan ang New Woman Building. At sa mga pupunta po ng Japan, very recommendable po ang New Woman Building. Meron mga kainan, meron ding sinehan. Parating na nga pala yung ka-date ko. Ayan po si Sarah. Isa po yan sa alaga ko. Nagtatrabaho pa kami sa Philippine Club na Garrison Gorilla. O sa Shiburi po kami. Or ang tagal namin nagkita siguro almost 2 years. Dahil sa sobrang busy kami sa isa't isa. Doon daw niya ako pakakainin sa masarap na yakiniku. Dito nga sa Jojo N. Balita ko, mahal ang yakiniku dito dahil puro Wagyu beef. Dito ito sa Sky Building, Yokohama, 29th floor. Alam niyo ba, first time ko nakapasok dito. Super ganda ng loob. Ang interior, napakaganda. Parang mga marmol. Nakiusap nga kami na pwede doon kami sa tabi ng bintana para makita namin ang view ng Yokohama. Binigyan na nga kami ng apron dahil pag mag-iihaw ka ng yakiniku ay pwedeng tumalansik ang mga mantika nito. Ang tagal ko na rin hindi nakakain ng yakiniku. Puro Philippine food ang kinakain ko dahil nga doon ako nagtatrabaho sa Philippine restaurant. Hindi ko na nga nakuna ng video ang mga menu dahil sobrang excited talaga ako. Dumarating na nga ang mga in-order ni Sarah. At lahat ng mga paborito ko ay narito. May salad, may wakame soup. Ito naman ang mga karne. May tang, may carby. Alam nyo ba, sobrang lalambot ng mga yan. Super blessed tayo ngayon dahil may nag-imbita para tayo ay mag-lunch. At makarating pa tayo dito sa 29th floor. Grabe, panoorin nyo ang view sa labas. Sobrang ganda nga ng Yokohama City at isinerve na rin ang aming dessert at juice na kalpis soda. Sobrang simple lang ng lasa niya. May pagkahalong milk at kalpis. Tapos na nga kaming kumain. At dadali naman ako ni Sarah sa ABC Mart. Dahil yung pa-birthday daw niya sa akin last year, ay ngayon lang niya maibibigay. Ay naku, napakaswerte. Pinakain na ng masarap na yakiniku. Meron pang regalo. Mapapa-thank you Lord ka na lang talaga. May pa-candy pang yakiniku. Super cool mint. Next time ko na i-unbox ang shoes ko. Sobrang salamat Sarah. Next time ako naman na magbo-blowout sa'yo.
promise yan. Dahil nga super lucky sila sa husband nila, nagse-share talaga sila ng blessing. For sure mauulit ito. Gocho sa Madesta Sara, maraming salamat. Super nag-enjoy ako at nabusog sa masarap na tanghalian ngayon. Salamat sa panonood mga kamalunggay. Kita kits! Bye!